Redmi A5. Nagle-level up na ang mga murang phones ni Xiaomi. I can't believe it kasi before, parang hindi ganun ka-okay yung mga phones ni Xiaomi kapag mura yung phone. But this year, grabe yung specs guys. Grabe yung itsura. Grabe ang pagkasulit. Nakita ko 364, meron siyang 3,300. Tapos meron pa siyang 3,800, 900 na 4128. Napakasulit nun. Tapos sino mo ito yung itsura guys ha. Ang itsura niya, mukha siyang iPhone 16, iPhone 17, ang camera capsule niya sa likod. Meron pa siyang 32MP rear camera. Meron pa siyang 8MP selfie camera. Guys, the camera is actually pretty good. Nagulat din ako. Paano nangyari yan? 5,200 mAh battery, tapos 15 watts fast charging. Before, sa gitong halaga, 10 watts lang. Oh my God. Salamat. Thank you, Lord. 15 watts na. At meron pa siyang fingerprint scanner at face unlock. Yung power button niya functions as two things. Power button plus fingerprint scanner. Pwede ka na mag-unlock gamit niya sa side. Para mas madali. Ayaw ko yung sa likod. Pangit kasi tingnan yung mga fingerprint sa likod. Ito, sa power button na, tapos yung face unlock, guys. Accurate. Yung mga flagship at mid-range features ay bumaba na sa ganitong presyo. This is exciting times for you Xiaomi fans, especially para sa presyo niya ngayon. Oh my God, tignan mo yan. Check the price right now. Pero to, i-review muna natin. Abras Vince and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Yes, may ganyan na po sa YouTube na feature. View, shopping. May link na po tayo dito na lumalabas sa video natin para mas mapadali pa ang inyong pag-shopping. Hindi nyo na kailangan mag-search. Ako nang bibigay sa inyo ng pinaka-okay na pricing. Hinanap ko na para sa inyo. Pero yun, unbox na natin. Gosh, the Redmi A5. There you go. The box in the flesh. By the way, malaki pala yung phone na 6.88 inches, almost 7 inches po yung phone. 32MP AI dual camera. Tapos mga ibang specs nasa gilid. Aba, meron siyang Google Apps. Google is a trademark of Google LLC. Bakit kailangan sabihin yun? Kasi may mga brands na walang Google. Ano kasi ginagawa nyo? Bakit wala kayong Google? Ako lang ba? Or wala na at maisip silang pangalan? Redmi, Blue Wow, Realme. I swear, kakaiba yung mga pangalan ng mga brands sa China. Mga dinudugtong na words. Mamaya na yan. Meron siyang, guys, kasama to sa binayaran nyo. Mga papeles. Ang daming pages. At meron pa siyang quick start guide at warranty card. OMG, na marami din. Meron pa tayong SIM ejector pin sa gilid. Meron pa tayong jelly case. Naka-shape ng phone at yung kanyang camera module. Type-C cable at yung kanyang charger na 15 watts. Eto na yung phone, Redmi A5. Ako lang nagsasabi sa inyo, kapag ka ito ginawa niyong pangregalo, naku, mai-impress talaga. Siyempre, Xiaomi yan. Matte finish pa yung likod, tapos ang bongga talagang design, especially the black color, it looks so beautiful, so stunning, so elegante. Para siyang mamahaling cellphone. Look at that gold oval around the camera module. It looks so nice. Parang yung sa relo, di ba? May gold siya na groove sa gilid. Nakakadagdag sa kanyang pagka-premium. Could this be the most premium looking entry-level phone na nakita ko? Pero guys, do not be fooled. It is only plastic. Plastic lang po yan. Pero pagka nakita mo, especially sa malayo, no, mukha siyang mamahaling cellphone. Mukha siya parang 15K phone, 20K phone. They really got it covered sa design. Tapos magaan lang din siya. Even though it's a big phone, by the way, 6.88 inches po siya. Meron pa siyang headphone jack dito sa ilalim. Oh, very rare na yan. Meron pa siyang headphone jack. It looks like isa lang yung kanyang speaker sa taas. May microphone pa sa ilalim at Type-C port na po to. Doesn't look like meron siyang IR blaster. Nagtitipid na ba si Xiaomi? Walang IR blaster? Tapos, dual nano SIM card na po siya at meron pa siyang micro SD card slot for expandability. Very nice. Now, pagbukas ko ng phone, look at that. Water drop notch display. Tapos, ang laki ng display. So massive. Tapos, pagka nanood ka ng mga videos dito sa YouTube, sobrang nakaka-immerse. So, kung nag-iisip ka ng regalo for Christmas for your loved one na gusto niya malaking battery, malaking display, medyo mabilis na at pogi pa yung design, guys, mukhang ito na yun. And in terms of yung software, tignan natin yung software guys, naka-Android 15 na po to. Naka-HyperOS pa siya. Oh my God, look how smooth that is. What? 120Hz refresh rate na po ang nilagay sa isang 3,000 pesos na cellphone. That was impossible before. Guys, 120Hz refresh rate, smooth display na po ang nilagay. There's so fast, so fluid. Wala na, tapos na. Yung mga cellphone ngayon, ganito nakamura at ganito nakabilis. Parang, why would I even buy a much more expensive phone? Well, syempre, for gaming po yan. Kasi po yung mga ganito, ka-smooth na display, ay para sa home screen lang. Sa mga ganitong murang phones. Later, makita mo kung bakit kailangan mabilis yung phone para sa mga mabibigat na games. But this one, syempre, hindi ko na ma-feel. Ba't ganito? Sobrang smooth naman ito.
Pero syempre, mas mabilis pa rin ang mga flagship and mid-range phone in terms of launching apps. Facebook, mas mabilis pa rin yun. Pero kapag ka na-set up mo na lahat, syempre nakasave na yan sa RAM. Kapag ka na-open mo na yung ibang apps, mas mabilis na pa yung pag-open nila. Tapos kapag nag-i-scroll ka sa Facebook, napaka-smooth din ang galawan. The photos and videos look so good on this phone. By the way, naka 720p display lang po to ha. Meaning, well, hindi siya ganun ka-sharp. Pero hindi mo siya makikita yung difference on a 1080p versus ito. For most people, especially mga Filipinos, I don't think na kailangan nyo ng mga 1080p, 4K kasi nga medyo magastos po guys kapag nanonood ka ng mga 4K video, kailangan mo ng matinding data or magandang internet sa bahay. Madalas talaga ito guys, mga nasa 480p lang talaga tayo nanonood sa data. At medyo magastos na yun. Ang alam ko, wala pong only data for watching YouTube. Meron ba for one day? Pero mahal. 50 pesos ata yun. Or may limit lang kasi syempre grabe na may data nilalabas kapag manood ka ng 4K and things like that. That is why 720p is the sweet spot for watching videos, playing games. You will not see the difference at all. And mas tipid pa to sa battery kasi nga guys, ito ay 5,200 mAh na at syempre 720p lang display, meaning it uses less power. Pero if you want more battery life, I suggest gawin mong 60Hz na lang ang inyong refresh rate, wag 120Hz. Pwede naman yun. Vince, ano ba yung mga 60Hz na yan, 120Hz? Hindi ko maintindihan. Well, syempre, hindi naman lahat techie. Ganito gawin mo bro. Punta ka sa display dito sa settings. Tapos sa pinakailalim, merong refresh rate na pangalan. Pwede kang bumili 120Hz or 60Hz. Gawin mo 60 kung gusto mo nang mag-save ng more battery. Pero kung gusto mo yung smoothness talaga, 120Hz. So by default guys, pag bukas mo ng phone, 120Hz agad yan for the smoothness. Pero guys, you can actually have more control of the battery life of your phone by turning this to 60Hz. Pero ito pala itsura na 60Hz versus 120Hz. And there you go, parang mas lagtingnan talaga yung 60Hz. Well, kung nasanay ka naman sa 60Hz or FPS and you need more battery, then go for that. At syempre, pwede mo din bawasan yung brightness ng screen mo para hindi malakas sa battery usage. Pwede naman, mas may control ka. Grabe ito naman to. When I press the recents, nakita nyo yun kung gano'ng kabilis? Whoa! This is a very smooth smartphone. Siguro ito yung lamang talaga ni Xiaomi sa Tecno, sa Infinix, yung software. Tapos ang dami niya pang settings dito. Kasi usually guys, kapag murang phone, basic na basic lang yung mga settings for the display, security. But this one looks like a lot. May night light pa, may color and contrast controls pa. Pag Xiaomi talaga pinili mo, mas marami kang pwedeng kalikutin sa settings to give you a much more personalized, customized experience. By the way, Bluetooth 5.2 na po to. Meron pa siyang USB OTG, wala pa siyang NFC. Yung max brightness ng display is only 450 nits, pero for the price, that is incredibly good na. Now, punta na tayo sa performance, no? Ano ba yung processor nito? The processor on this thing is, nope, hindi po siya Snapdragon. Hindi po siya MediaTek. It is a Unisoc T7250 processor, 12 nanometers. Nag-try na ako ng Mobile Legends and ito po yung kanyang performance. Guys, in-game, naka-unlock po yung kanyang ultra map quality. Meron din siyang HD resolution, super refresh rate. Pero guys, ito hindi ko siya in ultra map quality. Medium lang, tapos low power resolution na po siya. Kasi nga guys, kapag in-HD mo siya, medyo nag-frame drop siya kapag marami masyadong nangyayari sa screen. Marami masyadong characters, marami masyadong heroes, maraming effects. Pero at low power resolution, very smooth po siya. Very, very playable. And surprisingly, kaya niya po maglaro ng parang mid-range na cellphone. Pero I highly suggest no kapag assassin user ka, kailangan mo pa rin mag-mid-range or flagship na smartphone para mas maganda yung touch response. Pero kung isa kang fighter, tank, or kahit mage, this is gonna be very fine for you. And hindi naman siya umiinit sa Mobile Legends. I've been playing for 30 minutes na and still very much cool. And don't expect too much sa Call of Duty, guys. Sakto na siya. Very smooth po siya pero hindi siya umabot ng 60 FPS. Mga 30 FPS, mga ganun lang. Pero nag-shine talaga siya sa mga Mobile Legends. Subway Surfer, Plants vs. Zombies, wala nang problema, guys. Very smooth naman po siya sa mga larong ganun. Pero guys, sa Genshin Impact, medyo mahirapan na siya ng todo, guys. Kahit low graphics, medyo naglalag na po siya. Pero kung hindi naman ito yung games na nalaro mo talaga, kung medyo light gaming ka na naman, casual gaming, this is gonna be the phone for you. Or kung nagparigalo lang talaga siya for your friend, for your jowa, this is gonna be a perfect regalo for that person. Kasi nga, syempre, poging-pogi, very beautiful, at can game na rin. Now, ang okay kay Xiaomi, very fresh lang po ang itsura niya sa kanya. Hindi pa super OA yung kanyang beautification. At meron na siyang watermark sa selfie. That is, siguro confident na siya sa kanyang mga selfie camera or selfie photos. Pero hindi siya super sharp like other high-end smartphones. Siyempre, you get what you pay for. Ito po yung kanyang rear camera. Yan po si Chai. Ganda, di ba? Ang ganda rin ng portrait shots dito. Meron siyang 2x zoom dito na shortcut at meron siyang up to 10 times zoom. Pero ingat na lang kayo dyan kasi hindi po siya gano'n ka-sharp kapag 10 times zoom. May night mode po siya. So if you just want to improve the low light quality, ito po yung makuha nyo.
May time-lapse din. Marami palang available na options dito. Tapos sa video naman, umaabot siya up to 1080p 30 frames per second. Well, siguro yun lang kaya ng processor. Tapos wala din EIS yung kanyang video. So, ingat na lang kayo guys kapag tumatakbo kayo, nag-vlog kayo ng malikot, ingat na lang kayo guys kasi medyo mauga po siya sa video. Else, you have to upgrade talaga ng phone if you want a very smooth video. Pero kung pagbibigyan nyo naman is hindi kailangan yon, I think it's gonna be very okay. Pero syempre, ang pinaka-favorite na part ko dito is yung kanyang extra security features na hindi ko nakita sa mga ibang cellphone or brand, which is fingerprint scanning sa kanyang power button. Tinamto guys, punta sa security, fingerprint, tapos i-register mo lang siya ng parang ganyan, ng paulit-ulit, para maalala niya yung fingerprint mo. And then, kapag ka-in-on mo na siya, just like that, boom! Guys, before, andito po yung fingerprint scanner. Medyo pangit yung itsura niya kasi may bilog lagi dito. Now, nakatago na siya sa power button mismo. Hindi mo kailangan i-click talaga yung power button ha. Parang ididikit mo lang yung finger mo ng parang ganyan and it will unlock your phone. Or kung ayaw mo na ganyan, pwede ka mag-face unlock. Register mo lang mukha mo and there you go. Every time na tumingin ka lang sa phone mo, unlock na siya. Advanced features sa halagang 3,000 pesos. Pero itong payo ko sa inyo do not get yung 64GB lang. Get at least 4GB of RAM, 128GB of storage para mas okay. Or kung pang-regalo na naman, pwede naman din 364 kung panagalo naman. Kung wala talaga yung budget. Pero if ikaw mismo ang gagamit, syempre gusto mo ng better experience, 4GB of RAM para mas mabilis, para mas snappy ang pag-open ng mga apps. And para mas marami ka rin ma-install na applications. Tingnan nyo guys ang presyo niya right now. I know, view product, click mo na yan. Check out mo na yan, go. Let's go! Pero kung gusto mo na ibang cellphone guys na hindi Xiaomi, gusto mo Oppo, Vivo, or Tecno, or Infinix, mas maganda pa specs dito, let me know guys in the comments below. Subscribe ka lang, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Ako pala si Vince and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!